At dahil nag first drop na ang aming RTL, so kailangan na namin mag-mix ng layer feed. Kailangan namin mag-shift into layer feed. So from grower, ito yung currently na patuka namin, grower. Magpapalit na kami ngayon ng layer. So hindi namin sila bibiglain, kaya gradually lang yung pagpalit namin. Bali 50-50 ang gagawin namin, kalahating grower, kalahating layer muna ang gagawin namin para hindi sila mabigla. Siguro mga 3 days namin gagawin yan, tapos mag-continuous na kami ng layer chicken. Ganito ang ginawa naming paraan kung paano kami mag-mix ng feeds. Marahil nagtataka kayo kung bakit ganito ang style namin. Kung mapapansin nyo, yung paligid namin ay malapit sa ilog, at pag nag-high tide ay nababasa talaga yung palibot ng aming poultry. So sa ngayon, kakatigil lang ng ulan at ang palibot niya ay napupuno ng tubig. Kaya wala kaming place ng pagmixan. Naisip namin na maglagay ng trapal o kaya naman floor mat. Kaso ang iniisip din namin baka mabutas at makontaminate yung feeds ng tubig. So ganyan na lang ang ginawa naming paraan. Siguro kapag gumanda-ganda ang panahon, mas magandang paraan kung ilalagay sa trapal para ma-mix siya ng maayos. Kasi ngayon ang ginagawa namin ay 50-50 muna. 50% ng grower at 50% din ng layer feed. So dahan-dahan naming aalisin yung grower. So sa mga susunod na mixing namin, gagawin namin ay mga 25% siguro ng grower at mga 75 ng layer feed, at dahan-dahan namin yan aalisin hanggang sa maubos yung aming grower feed at matuloy-tuloy na namin ang pagbigay ng layer feed sa aming mga bagong RTL. Kasi nangingitlog na sila, almost 3 weeks na simula nung na-deliver yung aming bagong RTL, at kaka-start pa lang nila mag-lay ng itlog sa ngayon, kaya nakakapag-produce na sila ng piwi o ulit na itlog. Pero kailangan pa natin ng mas maraming production para mabawi natin yung patuka natin pang araw-araw. So we are hoping na dahan-dahan silang mag-i-increase ng kanilang itlog, although medyo maliit pa, pero at least may assurance na tayo na araw-araw madadagdagan yung ating mga itlog. Nag-start na din kami ng pailaw sa kanila at nagbibigay din kami ng mga vitamins kasi medyo bata pa yung ating mga manok, kaya mahina pa yung resistensya nila. Actually, may mga na-encounter na kaming mga sakit tulad ng mga green na ipot. Kung ma-observe nyo, pag merong green na ipot, medyo delikado yan kasi may cause yan o may tendency na pwedeng maging malaria yung mga ganyan. Kaya nagpainom kami ng gamot for 3 days or 4 days, at awa ng Diyos pagkatapos noon natanggal naman yung mga green na ipot nila. Isa sa mga indicator na aming tinitignan kung healthy ba ang manok ay yung ipot nila, isa. Pangalawa, yung palong, kung maputla ba o mas maganda yung medyo red yung palong nila. Kung maputla tapos nananamlay, hindi na natin yan maiisa-isa na i-check kung ano pa man. Pero visually, napaka-obvious kung makikita natin agad yung mga ipot nila. Kung may ibang kulay, i-flash ko dito sa screen kung yung mga healthy o unhealthy na mga ipot nila. Kapag ganyan, may tendency na isa-isa silang mabawasan. Actually, nabawasan na yung aming mga bagong dating. Nabawasan ng 2. Tapos yun, nanghina sila ng tuluyan. After nilang masurvive yung ganyan, tapos bumalik sila sa dati nilang appetite sa pagkain at bumalik sa normal yung ipot nila, pwede na tayo mag-deworm para ma-flush out yung mga bakterya at yung mga bulati kung meron man, kasi hindi yun natin maiisa-isa sa lahat yan. So kung magpainom tayo, i-consider natin na lahat yan ay pwedeng mayroong bulati o pwedeng may sakit, kasi sa dami niyan hindi natin yan maiisa-isa. So dito sa channel na to, marami kayong mapapanood kasi hindi lang dito about sa poultry, meron din tayong mga sa goat farming, meron tayong about sa dog breeding, meron tayong maliit na kennel, tapos soon
magkakaroon tayo ng fish pond. Yun, so dahan-dahan nating i-develop yung ating farm. So ngayon meron tayong head counts ng almost more than 700 heads na RTL. So araw-araw ay lagpas isang sako ng feeds ang ating napapaubos. Kaya sa ngayon, salamat at medyo nangingitlog na yung ating mga RTL. So hanggang dito na lang ang voice over na to. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo ang bell button para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Thank you.